Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. His Excellency Ambassador Cholan Primavera, General Director of Kuwait Philippine Cultural Center, Sheikh Khalid As-Saba, Dalidig Tanandato, Head Assistant to National Unit, at saka sa lahat ng aming mga ustads, mga ulama, sana ay ang symposium na ito ay marami tayong mapulot na mga magagandang aral hinggil sa pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Bilang pambungad ng ating paksa, isa sa talata ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, قل للذين كفروا إن ينتهوا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. Makikita natin ang talatang ito sa Suratu Al-Anfal. Napakainam ang talatang ito, mga kapatid, lalong-lalo na sa aking mga kapatid na kung sakali na mayroong nakaatin dito na hindi mga Muslim. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qul lilladhina kafaru, sabihin mo, O Muhammad, lilladhina kafaru, para sa mga taong hindi nananampalataya, para sa mga taong hindi mga Muslim, iyantahu, kung sila ay tumigil. Ayon sa pagpapaliwanag, kung sila ay kanilang yakapin ang Islam, yughfal lahum ma qad salaf, patatawarin sa kanila ang lahat ng kanilang mga nagawang kasalanan. Sa isang hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ayon sa naisalaysay ni Ibn Mas'ud, man ahsana fil islami lam yuakhad bima amila fil jahiliyah. Ang sino man na tao na yumakap sa Islam, na minabuti niya o ginawa niyang mabuti ang kanyang pagiging Muslim, lam yuakhad bima amila fil jahiliyah, hindi na isasama sa kanyang kasalanan o mawawalanan siya ng kasalanan noong hindi pa siya Muslim, noong hindi pa niya alam ang mga aral sa Islam. Napakalaking biyaya, mga kapatid, sa ating lahat. Subalit ang paksa natin ay kung ano ang wisdom ng pag-ayuno at ang mga alituntunin o kaya ay mga patakaran o mga batas ng tinatawag na pag-ayuno. Kung sino man ang nakakaalam sa inyo ng napakaikling kasaysayan ni Luqman, si Luqman ay noong pinagutusan siya ng kanyang amo, Luqman, kumatay ka ng kambing at ibigay mo sa akin ang pinaka mainam na dalawang bagay sa kambing na iyan. Kumatay si Luqman ng kambing at kinuha niya ang puso at ang dila, al-qalbu wal-lisan. Kinuha ni Luqman ang puso ng kambing at ang dila ng kambing at ibinigay niya sa kanyang amo. Sabi ng kanyang amo, Luqman, ito na ba ang pinakamainam na dalawang bagay sa kambing? Sabi ni Luqman, oo, ito na ang pinakamainam. Isang araw ay pinagutusan naman ng amo ni Luqman si Luqman. Luqman, kumatay ka ng kambing at ibigay mo sa akin ang pinakamarumi na dalawang bagay sa kambing. Kumatay si Luqman ng kambing at kinuha niya ang puso at ang dila at ibinigay niya sa kanyang amo. Sabi ng kanyang amo, Luqman, pinag-utusan kita noong una, nabigyan mo ako ng dalawang bagay na napakainam sa kambing. Ang ibinigay mo sa akin ay ang puso at ang dila. Ngayon naman na pinagutusan kita, nabigyan mo ako ng dalawang bagay na napakarumi sa kambing. Ang ibinigay mo rin
ay ang puso at ang dila. Ano ang sinabi ni Luqman? Innahu la atyaba minhuma idha taba, wala akhbatha minhuma idha khabitha. Ibig sabihin nito mga kapatid, katotohanan sabi ni Luqman na ang dalawang bagay na ito, ang puso at ang dila, wala nang higit pa na mainam kapag ito ay naging mabuti ang paggamit ng tao. At katotohanan na ang puso at ang dila ay wala nang higit pa dito na marumi o higit pa na masama kapag masama o marumi ang paggamit ng tao nito. Mga kapatid, ang pag-ayuno, ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Makikita natin sa Suratul Baqarah 183 na talata. Madalas natin ito naririnig, madalas natin ito nababasa. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, Ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mga nananampalataya, kutiba alaykumus siyam, iniatas sa inyo ang pag-ayuno, kama kutiba alal ladhina min qablikum, katulad ng pag-atas sa mga nauna sa inyo, la'allakum tattaqun, upang kayo ay magkaroon ng ganap na pagkatakot sa Allah. Anong sabi ng Allah sa isang talata sa Suratul Baqarah? Umpisa ng Suratul Baqarah, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, walang nakakaalam kung ano ang kahulugan nito. Ang Allah lang ang tanging nakakaalam. Zalikal kitabu la raiba fihi, ito ang aklat, ang banal na Quran na walang pag-aalinlangan. Hudan lil muttaqin, bilang patnubay sa mga taong may pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang buwan na Ramadan na biyaya na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pag-aayuno ay kapag tayo ay nag-ayuno ay makakamit natin ang tinatawag na taqwallah, ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya pinatnubayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ating pag-ayuno mga kapatid ay kanais-nais na malaman natin ang mga alituntunin o kaya ay mga patakaran, mga batas ng tinatawag na pag-ayuno. Unang-una sa pag-ayuno ay malalaman natin kung kailan mag-ayuno. Madalas natin ito itinatanong sa ating mga kapatid, kailan mag-ayuno, ay malalaman natin sa pamagitan lamang ng dalawang bagay. Unang-una ay ru'yatul hilal. Ibig sabihin ay pagtingin sa buwan. Ikalawa ay ikmalu iddata Sha'ban na 30 yawman. Ibig sabihin ay kumpletuhin ang bilang ng Sha'ban ng 30 araw kung sakali na hindi nakita ang buwan. Isa sa hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayon sa naisalaysay ni Ama ni Hurairah, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaykum fa akmilu iddata Sha'ban na 30 yawman. Kayo ay mag-ayuno, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung inyong nakita ang buwan. Wa aftiru li ru'yatihi, at itigil ninyo ang pag-ayuno kung inyong nakita ang buwan. Fa in gumma alaykum fa akmilu iddata Sha'ban na 30 yawman. Kung hindi ninyo nakita dahil sa makapal na ulap, ay kumpletuhin ninyo ang 30 araw, na ibig sabihin yun yung pag-umpisa ng pag-ayuno. Mayroon ding dalawang bagay mga kapatid na tinatawag na mga haligi ng pag-ayuno, na kung saan ay kung hindi natin maisasagawa ang dalawang bagay na ito, ay bagamat hindi matatanggap ang ating pag-ayuno. Unang-una mga kapatid ay yaong tinatawag na niyya
Sa Arabic ay niyya. Ibig sabihin ay ang pagkakaroon ng tinatawag na layunin. Magkaroon tayo ng layunin sa gabi hanggang sa hindi pa magdating ang pagbubukang liwayway o kaya ay fajr. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Ang sino man, sabi ni Propeta, na hindi magkaroon ng layunin sa gabi qabla al-fajr, bago magdatal ang bukang liwayway, fala siyama lahu, ay wala siyang pag-ayuno. Ikalawang haligi mga kapatid ay al-imsak. Ibig sabihin ay ang pagtitiis. Pagtitiis sa pagkain, pagtitiis sa pag-inom, pagtitiis sa pakikipagtalik sa asawa. Ano ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kulu washrabu, kayo ay kumain at uminom, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, hanggang sa maging lantad o maging malinaw sa inyo ang maputing hibla kaysa sa maitim na hibla minal fajr, mula sa pagbubukang liwayway. Ayon sa isang kasaysayan noong unang panahon na nabanggit ni Sahal bin Sa'ad, na kung saan ay dumating ang talatang ito mga kapatid, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Kayo ay kumain at uminom hanggang sa maging lantad ang maputing hibla kaysa sa maitim na hibla. Ang ginagawa ng mga tao noong unang panahon ay kumukuha sila ng maputing hibla at saka maitim na hibla. Ibig sabihin maputing tali at saka maitim na tali. At itinatali nila sa kanilang dalawang paa. Hanggang sa ito ay tinititigan nila. At hanggang sa hindi nila maklaro ang dalawang hibla na ito, ay hindi pa rin sila titigil. Ngayon, hinihintay nila na maging malinaw sa kanila. Kaya dumating ang talata, minal fajr, mula sa pagbubukang liwayway. Karagdagan ng talatang ito. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Hanggang dyan muna. Hindi pa dumating ang minal fajr, yun ang ginagawa nila. Nung dumating ang minal fajr, mula sa pagbubukang liwayway, ibig sabihin ay napag-alaman nila na ang gabi at ang umaga pala ang tinutukoy doon. Sawadul layl wa bayadun nahar. Yun mga kapatid. Kaya minsan ay hindi natin namamalayan, ay nakakakain tayo, hindi natin sinasadya. Nakakalimutan natin. Kumain tayo, uminom tayo. Kung sakaling mangyari ito sa atin, ay ipagpatuloy pa rin natin ang ating pag-ayuno. Huwag na huwag tayong mag-aalinlangan. Ipagpatuloy natin ang pag-ayuno dahil hindi nararapat sa nag-ayuno na mag-aalinlangan siya sa kanyang pag-ayuno. Isa pa ay ito ay nabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nasya wa huwa saimun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Ang sino mang makalimot na siya ay nagayuno, kumain siya at uminom, ay kumpletuhin niya o kaya ay ipagpatuloy niya ang kanyang pagayuno dahil siya ay pinakain o pinainom ng Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sa pakikipagtalik naman mga kapatid, para sa mga kapatid na mayroong mga asawa, ito ay hindi pwedeng gawin sa umaga. Sa araw ng Ramadan ay hindi pwede gawin ang pakikipagtalik. Ang sinumang lalaki na nakipagtalik sa kanyang asawa ay magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala kung sinasadya niya ito, dahil siya ay nagkasala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At siya ay magkakaroon ng kafara. Ibig sabihin ay kabayaran. Magkakaroon siya ng kafara at pagkatapos pa ng Ramadan ay babayaran pa niya ang mga araw na hindi niya napag-ayunuhan dahil sa kanyang pakikipagtalik. Magkaiba naman sa sitwasyon ng babae. Palawakin natin ang ating kaalaman na kung saan ay nagkaiba ang ilan sa mga pantas. Ganito yun mga kapatid. Ang babae naman ay kapag siya ay nakipagtalik sa kanyang asawa, babanggitin natin ang ilan sa mga nabanggit ng mga pantas sang-ayon kay Imam Ahmad rahimahullah, na kapag nakipagtalik ang babae ay wala na siyang kafara, wala na siyang kabayaran. Dahil nabanggit ni Ahmad na sinabi niya na wala kaming narinig. Masami'na anna alal mar'ati kafara. Wala kaming narinig, sabi ni Imam Ahmad, na basihan na ang babae ay magkakaroon pa ng kafara o kaya ay kabayaran kapag nakipagtalik sa kanyang asawa. Subalit si Imam Abu Hanifa, dahil ang paksa natin ay mga patakaran o mga batas ng pag-ayuno, si Imam Abu Hanifa ay magkakaroon din ng kabayaran ang babae. Subalit napagsang-ayunan ng mga pantas ng Malikiyya at iba pang mga pantas na kung saan ay titingnan ang babae sa kanyang pakikipagtalik sa asawa kapag ang babae ay kagustuhan niya na nakipagtalik siya sa kanyang asawa, ay obligado sa kanya na magbigay ng kafara o kaya ay magkaroon ng kabayaran. Subalit kung ang babae ay hindi niya kagustuhan na nakipagtalik sa kanyang asawa, ay hindi na obligado sa kanya ang magkakaroon pa ng tinatawag na kafara o kaya ay kabayaran. Mga kapatid, sino ang mga tao na hindi na mag-ayuno o kaya ay pinahintulutan na hindi na mag-ayuno? Yung mga tao na pinahintulutan na hindi na siya mag-ayuno, subalit magkakaroon lamang ng qada, ibig sabihin ay mag-ayuno pagkatapos ng Ramadan, ay yung mga taong may sakit. Al-marid alladhi yurja bur'uhu wal musafir. Yung mga taong may sakit na magkakaroon pa ng lunas ang kanyang sakit, at gayon din ang mga tao na nasa paglalakbay. Ay hindi na siya mag-ayuno, pinahintulutan na huwag nang mag-ayuno, subalit pagkatapos ng Ramadan ay babayaran lamang niya ang mga araw o mga bilang na hindi niya napag-ayunuhan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. At ang sino man sa inyo na may sakit, aw ala safar, at siya ay nasa paglalakbay, fa'iddatun min ayamin ukhar. Ang mga nakatakdang bilang ay babayaran lamang niya o kaya ay mag-ayuno lamang pagkatapos ng Ramadan. Ang mga tao naman na pinahintulutan na hindi na mag-ayuno, subalit sila ay obligado na magkaroon ng pidya o kaya ay magkaroon ng pagpapakain sa mga araw ng Ramadan, at pagkatapos ng Ramadan ay hindi na sila mag-aayuno dahil yun na ay yun yung mga tao na mga may sakit. Al-marid alladhi la yurja bur'uhu was-shaykh al-kabir. Yung mga taong mga may sakit na wala ng pag-asa na magkaroon pa ng lunas ang kanilang sakit.
Gayon din ang mga matatanda. Hindi na sila mag-ayuno, subalit ibig sabihin nito ay magpakain sila sa mga araw ng Ramadan, na kung saan ay makikita rin natin sa Suratul Baqarah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tingnan ninyo mga kapatid. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. At ang sino mang mga tao na walang kakayahan sa pag-ayuno, katulad ng may mga sakit na wala ng lunas pa, fidyatun ta'amu miskin. Magkakaroon ng fidya ng pagpapakain sa mga taong mga mahihirap. Para naman sa mga kapatid na mga babae, madalas tumatawag ang ating mga kapatid na mga babae tungkol sa kanilang sitwasyon na pag-ayuno. Ang mga babae na mga katulad ng mga buntis na mga babae, mga buntis o kaya ay nagpapasuso, al-hamil wal-murdi, yung mga babae na mga buntis at mga babaeng nagpapasuso. Kapag sila ay natatakot sa kanilang mga sarili, idha khafata ala anfusihima aftarata wa yajibu alayhim al-qada. Ibig sabihin, kapag sila ay natatakot sa kanilang mga sarili dahil sa kanilang pagbubuntis o dahil sa kanilang pagpapasuso, natatakot sila sa kanilang sarili at natatakot din sila sa kanilang mga anak o mga sanggol na pinapasuso, ay huwag na silang mag-ayuno. Subalit, pagkatapos ng Ramadan, ay papalitan lamang nila ang mga araw na hindi nila napag-ayunuhan. Wala nang question dito dahil lahat ng mga pantas ng Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya, Hanabila, nagsang-ayon sila lahat sa aral na ito, na kapag ang babae na buntis o kaya ay nagpapasuso sa kanyang sanggol, hindi na mag-ayuno, pagkatapos ng Ramadan ay papalitan lamang niya. Sang-ayon naman sa pananaw ni Imam Ash-Shafi'i, rahimahullah, ay kung ang buntis o nagpapasuso sa kanyang sanggol, idha khafata ala waladayhima faqat aftarata wa yajibu alayhim al-qada wal fidya. Kung sakali na ang nagpapasuso o ang buntis, ayon sa pananaw ni Imam Shafi'i at saka si Imam Ahmad, ay natatakot sila hindi sa kanilang sarili, kundi natatakot sila para sa kanilang mga anak, dahil sa kanilang pag-ayuno ay huwag na silang mag-ayuno. Pagkatapos ng Ramadan ay papalitan lamang nila ang mga araw na hindi nila napag-ayunuhan. Subalit, araw-araw ay magpapakain sila, magkakaroon sila ng fidya, magpapakain sila sa mga taong mga mahihirap. Tingnan ninyo mga kapatid, kung tutuusin ay napakalawak kung ang pag-uusapan natin ang patakaran sa pag-ayuno o kaya ay mga alituntunin sa pag-ayuno, napakalawak na usapin mga kapatid. Subalit, dahil sa ang kinukuha lamang natin, yung pinaka mga punto mga kapatid na nakikita natin sa ngayon na kailangan natin. Ang mga babae naman na sila ay naririgla o kaya ay mga bagong panganak, ay huwag na silang mag-ayuno. Pagkatapos ng Ramadan, sang-ayon sa hadis ni Aisha, kalugdan siya ng Allah, ay papalitan lamang nila ang mga araw na hindi nila napag-ayunuhan. Yung mga dasal naman na hindi nila naisagawa sa panahon ng Ramadan na sila ay naririgla, ay huwag na nilang bilangin yun dahil hindi na kailangan na palitan pa nila pagkatapos ng Ramadan. Ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na magaan para sa atin. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Tingnan ninyo mga kapatid. Dahil kung ang mga babae na may rigla, pagkatapos ng Ramadan ay papalitan nila ang mga araw na hindi nila napag-ayunuhan. At kung ipinagutos pa sa kanila na palitan nila ang mga dasal na hindi nila naisagawa,
hindi nila makakayanan. Kung makakayanan man nila, ay nahihirapan silang magsagawa. Kaya sabi ng Allah, yuridullahu bikumul yusr. Nais ng Allah para sa inyo ang magaan. Pinapagaan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yuridu bikumul usr. At hindi ninais ng Allah para sa inyo na mahirapan o kaya ay pagpapahirap. Mga kapatid, huwag tayong mahiya magtanong sa ating mga guro, sa ating mga ustad, sa ating mga ulama, sa pamamagitan ng personal o kaya ay sa pamamagitan ng tinatawag na pagtawagan natin sa telepono. Hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.